Another day, another murang ulam. So, syempre, hindi naman tayo makakaluto ng ulam kung hindi tayo mamimili ng ating mga lulutuin sa pagluluto ay gagamitin sa pagluluto. Ayun. So, syempre, ayan, namimili na ako. Hulaan nyo na lang kung ano yung maluluto ko sa mga pinagkukuha kong yan. At saka kung mapapansin nyo, ang madalas ko lang lutuing isda is bangus and galunggong lang. Kasi dito sa aming mini talipapa, ang tinda lang naman talaga is bangus, galunggong at tilapia. Since hindi ako makain ng tilapia, so ang madalas ko lang bilhin bangus or galunggong. Ganun. Kasi siguro yung tatlong isda na yun lang kasi yung madalas kilala ng tao. Pero minsan naman meron silang tindang hipon, or minsan may tahong, minsan may alimasag, or pusit, or yung mga kakaibang isda. Pero bihira lang yun. Talagang yung tatlong isdang yun lang laging present. So for today's video nga pala ay magluluto tayo ng sinigang na hindi ginisa. Yung iba kasi pag nagsisinigang ginigisa pa na, ako naman nagigisa din naman ako minsan, pero for today's video gusto ko lang ng healthy-healthyhan. Ayoko nang may dagdag mantika. Ewan ko ba, basta gusto ko lang. Tapos ayun guys, kung mapapansin nyo, ayan, nagluluto ako sa aming induction cooker. Mas matipid kasi magluto dito. Kasi nga, ang mahal-mahal na ng gasol ngayon, halos nasa 1,000 na. Isang buwan lang, pag bumili ako ng gasol, 1,000, ubos na yun. So dito, pag gumamit kami ng induction cooker, kahit araw-araw ka magluto, basta hindi naman sobrang dami, is 200 lang ang nadadagdag ko sa bill ko, o diba, mas matipid talaga siya. At saka ang dali niya pang gamitin, ang dali niya pang linisin, konting punas-punas lang. Unlike dun sa kalan, pag ginamit ko yun talagang, ang tagal ko pa, nililinis ko pa yung isa-isa, inaangat-angat ko pa yung mga burner doon, tapos pinupunas-punasan ko pa dito, isang punas lang tapos. Kaya yung anak ko, hindi ko pinagluluto doon sa gas rin, dito ko lang yun pinagluluto, kasi hindi naman siya marunong maglinis. Ayun nga, speaking of anak, alam nyo bang itong mga niluluto kong ulam is para lang to sa amin magjowa. Kasi yung mga anak ko ay hindi kumakain ng mga ganitong ulam. Walang alam kainin yun kundi chicken. Pritong chicken, fried chicken, and pritong manok. Bihira lang yun silang kumain ng tinola, ng afritada, ng adobo. Mostly talagang araw-araw fried chicken yun. Kaya meron ako dito sa rep na mga nakamarinate na chicken na ipiprito na lang. So gagamit na lang sila ng breading. Yung anak ko kasi marunong na rin naman magluto yun, pero hindi siya marunong mag-marinate ng kagaya ng ginagawa ko. Tapos kung sawa naman na sila dun sa marinate chicken, meron ding nuggets or hotdog or ham, ulam burger, mga kikiam, fishbowl, french fries. Grabe, ang gagastos. Actually, 2 lang naman sila. Pero yun nga. Pero siyempre, dahil matatanda na, or dahil tayong mga matatanda na, hindi na tayo mahilig sa mga ganung pagkain. Gusto natin yung mga natural lang, yung mga parang ganito. Tapos magugulay, tapos walang manti-mantika. Ganun talaga yung gusto kong kainin. Kaso nga, ayan, ito naman ang weakness ko. Mahilig ako sa sausawan. Tuwing kumakain ako, 2 sausawan yung hinahanda ko. Kasi nga, yung patis or toyo or patis or may bagong, ewan ko ba, basta gusto ko lang ng maraming sausawan para may option. So yan, kagaya nga niyan, ayan, may sausawan na naman ako. Ayun. Pero guys, alam na, nga pala itong induction cooker nga pala, ilalagay ko yung link sa comment section kasi baka gusto nyo. Sobrang ganda nito, subok ko na, hindi ako mapapahiya sa inyo. At sobrang tipid nga sa kuryente, maniwala na kayo. Alam niyo ba sa mga apartment na mga mahigpit ngayon, hindi na sila tumatanggap ng mga lutuan na M-gas or ang tangal dito, mas gusto na nila yung itong ganito kasi mas safe to. Ang mga pangalan nito, nakalimutan ko na tuloy. Ay, maluluto na pala yung pagkain. Thank you for watching na lang. Bye!